Good day, classmates! Again, I'm Roxanne Idiamsay from Beat 3B, and today I will continue the discussion about models teaching strategies in Araling Panlipunan. So the number 5 is about assess teaching approach. This approach is employed in cognitive and affective learning, as well as experiential and developmental learning. From the word assess, tinutukoy lamang dito kung patuloy nga bang may natututunan ang mga estudyante. Ina-assess sa teaching approach na ito ang kanilang development, kung hanggang saan na nga ba ang kanilang kakayahan at kung talaga nga namang naisasarili ba nila o naisasabuhay nila ang kanilang mga natutunan sa paksang kanilang pinag-aaralan, lalong-lalo na sa araling panlipunan. Kaya ngayon, may mga pamantayan akong ihahanda dito. May mga pamantayan ito. At ito ay ang una ay ang activity o gawain, pangalawa ay analysis o pagsusuri, pangatlo ay abstraction o paghahalaw, at ang panghuli ay aplikasyon o paglalapat. Dahil sa pamamagitan ng mga strategy na ito, ay maa-assess natin ang development ng ating mga mag-aaral. Now, for our 6th model, this is inquiry model. This is appropriate for issues involving scientific procedure or problem resolution. This model is utilized in social studies, natural sciences, and social sciences. Inquiry o ang pagtatanong. Maaari ng strategies na ito o ang model na ito ang magresolba sa ating mga problema at kuhanan natin ng mga sagot. Dahil sa pamamagitan nito, may mga paradigm tayong mga susundan. At ito ay ang A. Pagtukoy sa suliranin, B. Pagbuo ng hypothesis, C. Pangongolekta ng impormasyon, D. Pagtaya ng hypothesis, at pagbuo ng konklusyon. Dahil sa pamamagitan ng mga pamantayan na ito, ay maaari nating makuha ang maayos na impormasyon. At sa pamamagitan ng yan, ay maaari nating makuha ang ating impormasyon na kailangang malaman. Pamamagitan ng mga pamantayan na iyan, ay maaaring maresolba o masolusyonan ang ating hinahanap mula sa ating mga problema. For number 7 model, it is valuing model. This paradigm is employed in classes, difficulties, challenges, and circumstances when sound judgment is required. This is possible in social studies because all the lessons have distinct ideals that student must learn. The steps in this paradigm are as follow. A. Pagtukoy sa suliranin o issue. B. Paglilinaw sa issue. C. Pangongolekta o pag-oorganisa ng ebidensya. D. Pagtasa o assessment sa katotohanan ng ebidensya. E. Pagpili ng alternatibong solusyon. F. Pagsaalang-alang ng kinahihinatnan ng bawat alternatibo. G. Pagpili ng pinakamagaling na alternatibo. Sinasabi lamang dito sa valuing model ay ang pagpapahalaga, lalong-lalo na sa araling panlipunan na ating tinatalakay o sa ating paksa na araling panlipunan o social studies. Dahil ang social studies ay isang malawak at saklaw na aralin. Marami ditong challenges, difficulties na kakaharapin ng mga mag-aaral. Kaya maaari lamang na ito ay bigyan ng pansin at sa pamamagitan ng mga paradigm na iyan, ang ating mga question o mga problema ay maaaring mas mabilis na maresolba. And now, for our last model teaching strategies is moral dilemma model. This methodology, created by Barry K. Bayer, is used to solve problems with difficult and complex dilemma. A dilemma is a scenario which thought decision must be made between two or more options, especially if they are both equally bad. Ang moral dilemma ay isang komplikadong sitwasyon na iyong kakaharapin. Ngunit hindi lamang ito isang komplikadong sitwasyon. Dahil sa sitwasyon na ito, ay kailangan mong mamili. Either tama ba o mali, o maaaring malilin ang mga pamimilian. Saan ka nga ba pupunta o saan ka nga ba lulugar sa sitwasyon na ito? Halimbawa ng moral dilemma ay halimbawa ikaw ay isang pulis at nahuli kayo ng mga rebelde tao.
Ang rebeldeng tao ay inutusan kayo na patayin ng iyong isang anak, kapalit ay ang kabuhayan niyong lahat kasama ang ibang mga pamilya mo. Ngunit natuklasan mo na kahit patayin mo ang isa mong anak ay papatayin kayong lahat. Ngunit kung ikaw naman mismo ang magpapakamatay, ay papatayin lahat ang pamilya mo. So, saang lugar ka nga ba pupunta? Ngayon, ang moral dilemma na ito ay tutulungan ka sa pagpili ng iyong sagot dahil ito ay may 5 paradigm na kailangang sundin na maaaring ating maging basihan sa pagpili ng ating mga kasagutan o sa aksyon na ating gagawin. A. Paglalahad ng dilema. B. Paglikha ng dibisyon sa aksyon. C. Talakayan ng mga grupo. D. Talakayan sa klase. At E. Pagtatapos. Dahil sa pamamagitan ng mga aksyon at alituntunan na ating mga gagawin na iyan, tayo ay makakapili ng tamang desisyon.